Capricorn, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies for you ngayong new moon in Aries sa March 29, 2025 at 6:57 p.m. Philippine time. Ayan, so it's the start of a new beginning. Kasi simula lang nung spring equinox, which is technically like a new year, a new start, a new chapter na nag-open para sa ating lahat. And this is also a time for you to take action. However, since Mercury and Venus is still in retrograde, so kumbaga parang hinay-hinay, no? Kung meron man kayong decisions na gagawin ngayon, pag-isipan mo ng maigi, or parang wag mong padalos-dalos. Pero if you're really sure, siguradong-sigurado ka na, then go ahead, no? Whatever that is. Okay, so for you, Capricorn, itong new moon in Aries is happening in your 4th house. So, especially, of course, Capricorn rising. So, this can be a new home. Meron kayong bagong bahay, bagong lilipatan na apartment, or you're going to buy a new house, a new property. Maari ring meron kang parang babalik ka sa sa hometown mo, or you will be reunited with your parents. Lalo na kung malayo kayo sa isa't isa, hindi kayo nakatira sa same house, or it's like visitation. Pwedeng bibisitahin mo yung parents mo kung matagal mo na silang hindi nakakasama or nakikita. So Venus is in retrograde na nasa Pisces ngayon sa 3rd house ninyo of communication, short distance travel, learning. So maaring meron kayong mga gustong i-explore or alamin na mga bagong kaalaman, skill set na somehow yung iba pwedeng na-challenge kayo kasi medyo nawawalan kayo ng focus, o kaya yung iba naman kung meron kayong kailangang pagkagastosan sa pag-aaral ninyo or sa research ninyo, medyo kinakapos or hindi ninyo na bibigyan ng budget. Or meron kayong project tapos hindi siya natutuloy, or parang hindi siya nagsusolidify, no? Hindi na pa-finalize. So don't worry kasi since naka-retrograde pa si Mercury at Venus, may mga ganong eksena talaga na may parang uncertainty, no? So that's why you have to be careful sa mga decisions mo, no? Decisions nyo ngayon. As long as you're sure, sigurado ka at sa tingin mo hindi mo yan pagsisisihan, then go for it. Okay? So meron din tong positive aspect sa yung 2nd house, which is your finances. So may transformation dito. So yung iba sa inyo maaring may bagong opportunity to earn money, no? Pwedeng bagong source of income, bagong trabaho, bagong business, bagong side hustle, na yung iba sa inyo, ito ay gagawin nyo in the comfort of your home. Pwedeng home-based job, home-based business, mga ganon. Okay? There's also a positive aspect sa Jupiter in Gemini in your 6th house, which is your daily routine. So talagang oportunidad to sa'yo na may magbago sa pang-araw-araw mong ginagawa. Oo. Let's say, dati, napasok ka sa work, maalis ka ng bahay, o ngayon sa bahay ka lang at doon ka na nagtatrabaho, 'di ba? So some of you ganun, lalo na yung mga Capricorn rising. So itong energy ni Aries ruled by Mars is in your 7th house of relationships, partnerships. So yung iba, pwedeng merong business partnerships, may business opportunities sa'yo with your friends or your partner. So pwedeng yung romantic partner mo, jowa mo, asawa mo, ay meron kayong naiisip na negosyo together, or project together, na pag tatrabahuhan ninyo. This can also mean someone who is close to you. Pwedeng kapatid mo, parents mo, no, for some. Okay, let's see what else. But actually, mid-April, ayan, medyo magiging clear na para sa lahat. Ngayon kasi naka-retrograde pa, so
O, diba? Three of Pentacles, this is collaboration, working with other people, expansion din to. So, I think, magiging busy ka, may mga asikasuhin ka. Yung iba pwedeng magsasign kayo ng contract. You have the Seven of Pentacles, which is about patience. So, maaring meron kayong pinagsamahan na or parang binuo or ginagawa or business opportunities na ginawa nyo in the past. And you are expecting na meron na kayong makukuha na return. Like, pwedeng interest or yung parang harvest time ninyo. Kaya lang parang hindi pa siya nangyayari. Huwag kayong mag-alala kasi darating rin yun. Kailangan lang ninyo ng patience. Okay? O, diba? And strength, lakas ng loob. Medyo mabagal lang kasi talaga, but whatever you need will be provided para sa'yo. You have the Star here. This is about fulfillment ng mga wishes ninyo. This is financial stability. If you have a business, hindi naman talaga siya yung tipong parang, overwhelming yung income. Pero, at least hindi ka na si zero. At least may income, may kinikita. Ganon. So, hindi siya yung parang nakaka-depress na bakit ganito. Hindi ka kumikita. So, siya? Meron pa rin. Okay? And you're going to use that, gagamitin mo siya para mas ma-inspire ka. Diba? You have the Five of Swords. Someone is very competitive rin sa'yo. Oo, alam niyo yung iba sa inyo, meron kayong partner na competitive sa inyo. So, pwede itong business partner ninyo or someone na very close sa'yo na pwedeng secretly competitive sa'yo. Pwede nga itong asawa mo or jowa mo or even your parents So, kumbaga, kailangan open yung communication ninyo na ano man yung issue, kailangan pag-usapan. Kasi minsan nag-a-assume yung iba na ganito yung iniisip mo sa kanila and they create yung mga scenario sa isip nila na baka ganito si partner ko. So, alam mo yun, dapat you have to be open. Take time to breathe out if things are stressful. Kailangan may time ka na umalis sa sitwasyon na yan at kumbaga mag-release ng heat talaga. Yung parang, lalo na kung medyo naiirita ka sa sitwasyon mo. So, you have to step back and magpahangin ka muna. Look at the bigger picture. So, I think mas magiging malawak rin yung perspective mo when it comes to your understanding sa situation mo, whether this is situation mo sa family mo, sa relationship mo, sa career mo. Confidence is your key to success. Yes, importante na naniniwala at nagtitiwala ka sa sarili mo. Dahil kahit naman sinong confident 'di ba? Wala ba ako nakitang tao na hindi confident pero naging successful, 'di ba? So if you are confident, the next thing you know, you are gaining success. Okay? So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.